Hi Gemini, kumusta po kayong lahat? Okay, so yan Gemini, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo. So, by the way, Gemini, ang reading natin is monthly reading. Tignan natin ano ba yung mga possible na ganap sa inyo ngayong buwan ng April 2026. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Wait lang guys ha. Nasundot yung mata ko ng buhok ko. Okay, Gemini, dumuna tayo sa career mo, no? So, uusisain natin lahat yan. Pagdating sa career mo, sa flow ng pera mo, at sa love life mo. Okay, Gemini, pagdating naman sa career mo, dumaan tayo sa career mo, Gemini. Sa career po ni Gemini, Spirit Guide, oops. Ngayong April 2026, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating po sa kanilang career ngayong April 2026. Okay, so guys, Libra. Nagkakaroon ng imbalance doon sa relationship, guys. As in, no? Nakikita ko yun guys dito pagdating sa career mo, masyado siyang masyadong conflict. Then again, sabi ko nga guys, nagkakaroon siya ng imbalance. Affected dito yung love life mo. Hindi balanse ang nangyayari sa inyo. For example, pwedeng mas maganda yung kita mo at siya tong parang hikahos. So, hanggang sa trabaho mo, dala-dala mo yung problema. Hindi ka masyado makapag-focus. May mga Gemini na parang napapagod na. May mga Gemini na parang gusto na lang sumuko dito. Okay? So, sa career mo, guys, parang napaka-unfair na nangyayari, no? Pwedeng mafe-feel mo na parang kang pinag-iinitan or parang kang, basta ang daming conflict. Parang feeling mo binubuli ka. So, may nakakairitang katrabaho. May nakakairitang tao dito na masyadong bossy. Kasi siya Libra siya dito. Oh. I mean, iba to guys ha. So, pag sinabing Libra, ito sa Sakura card, siya guys, masyadong pabibo. Porque siya yung pioneer is kala mo kung sino. Pwede guys na porke siya yung head is parang grabe na guys makapag-utos, ang bibigat ng mga trabaho pinagagawa sa inyo. So, masyadong komplikado talaga, guys. Complicated talaga. Okay? So, by the way, tignan natin. Okay. Gemini. Pagdating sa career mo, the flower, ayan, alam nyo, ang ganda-ganda nito. Kasi talagang, pausbong ka. Para kang bulaklak na, pa lang guys. Mamumukadkad pa lang. Pero, kagaya nga na sabi ko guys, medyo masyado ka lang naapektuhan ng mga problema. Okay, maganda yung trabaho mo, pero pagdating sa pera kasi guys, ayun, yun yung parang nagkakaroon ng imbalance. Tapos parang may mga tinutulungan ka pa rito. So, yung pera mo guys, broad siya. Kumbaga, para sa masa. Ang inyong sahod ay napupunta lang din guys sa mga obligasyon. Napupunta lang din siya guys sa sa ibang bagay, tulong sa ibang tao na parang wala ka namang nakukuhang balik. Though okay lang naman, di mo naman din guys siguro kinukonsider na parang ibalik nila, no? Hindi mo naman din siguro guys para demand sa kanila na parang may utang na loob ka sa akin ganito ganyan. Hindi kita nakikitang ganun mapanumbat. Mas mapagbigay ka talaga. Nakakatuwa yung mo dito, yung personality mo dito. Pero again, kagaya na sabi ko guys, balansehin mo, baka naman guys, masyado ka nang naaabuso. Okay lang naman tumulong, pero kung masyado na guys, nakaka-apekto sa inyo, sa mental health mo, isipin mo na lang guys kung gaano kahirap yung trabaho mo. 'Di ba? Tapos nandun pa sa point na baka nabubuli ka, tapos ang hirap na mag-control ng mga client, ng mga customer. So, kailangan nyo guys i-balance. No? I-balance nyo ang inyong pag-control sa pera at ang pagtulong.
Ang daming hihingi ng tulong sa inyo eh. Alam niyo naman guys, pagdating ng second quarter to third quarter, masyadong crisis. Okay? Maganda lang talaga ang pasok ng pera. First quarter to fourth quarter lang talaga. Okay? Kasi second quarter medyo ano eh, may negative energy yan. Basta may nasasagap ako diyang ano, masyadong komplikado, lalo na pagdating sa inyo. Then, sa third quarter, di ba, paano na yan? Pag-ghost month pa. Di ba? And again, may ano ba? Post shadow pa tayo, guys, na Mercury retrograde. Kaya medyo ingat-ingat muna kayo, guys, sa mga desisyon, kung paano nyo, guys, minamanage ang inyong pera. Okay? So, baka ikaw, gusto mo lang talagang tumulong, wala namang issue sa inyo yon ang tumulong. Pero guys, Diyos ko, ikaw mismo, inaabuso mo yung sarili mo. Hindi tama. Okay? Hindi tama, Gemini. Tingnan pa natin. Okay, meron tayong the bubbles. Ayun, no? Okay, yung trabaho nyo, guys, is possible, ano siya, parang more on side hustle. Marami kang side hustle and pwedeng may business. Okay, may pinagkukunan naman ng pera kasi bubbles to eh. Pwedeng ano eh, diskarte lang talaga. And yung pera nyo guys, mabilis lang din talaga siya mawala. Kasi pwedeng napupunta lang din to guys sa inyong monthly dues. Okay? Or may iba ka kasi guys tinutulungan. Okay lang naman yun guys kung ilalaan mo siya sa ano eh, sa mga anak, sa pamilya mo, 'di ba, sa mga responsibilidad. Pero kung may mga tagalabas na diyan na hindi naman guys talaga, hindi mo naman na talaga guys obligasyon tulungan, bakit mo patutulungan? Okay lang guys tumulong, hindi kita guys sinasabihan na maging madamot. Ang sinasabi ko dito, huwag mong abusuhin ang sarili mo. Okay? So, pagdating sa career, doon tayo sa career mo. Kasi more on pera yung lumalabas dito. Sa career mo, ayan. The voice. So, alam nyo guys, magkaroon ka ng ano, bumoses ka na. Matuto ka nang magsalita, wag mo nang hayaan na parang inaapi-api ka dito, kinakayan-kayanan ka. Magsalita ka rin na napapagod ka. Hindi mo naman guys para ano eh, hindi ka naman magsasalita na para bang napapagod ka. Magsalita ka lang na, I mean, hindi naman para awayin mo, no? Kumbaga, kakausapin mo lang ng mahinahon na, di na po talaga kaya, medyo ano, ganito ganyan. Medyo maging soft naman sila sa iyo, huwag naman masyadong harsh. Okay? Kasi 'di ba? Tao ka lang, napapagod, nahihirapan, natatakot, kanta tayo ni Ron Henley. 'Di ba? So tao ka lang, nasasaktan at nahihirapan. Hindi mo kailangan guys magpakabayani at bukas na libro or karinderya sa lahat. So mabait ka kasi pagdating sa trabaho mo. O ka lang ng o kahit sa kanino, kahit sa mga kaibigan. Pero alam nyo guys, sa lahat ng zodiac sign, mga Gemini yung hindi ganun ka-observant. Okay? Madalas lutang kasi sila eh, or overthinker. May sarili silang mundo. So, hindi nyo masyado guys na-observehan yung mga tao sa paligid nyo. Or baka patay mali siya lang talaga sila. Minsan nga sabi nila parang manhid ang mga Gemini, eh, 'di ba? May sariling mundo, pero ganyan na talaga sila, guys. Okay, unawain natin ang mga Gemini. Personality na nila 'yan. So by the way, sa career mo, sleep, ayan no. Grabe yung pagod mo. Okay? Double time ka rito, guys. Baka madalas is nag-overtime ka talaga sa trabaho. And alam mo yung parang pag-uwi mo sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin, dami pa rin inaasikaso, marami ka pa rin ino-consider. So madalas kasi guys, talagang ano wala ka na masyadong tulog. Nagkakaroon ka ng mga sleepless night. So dala na rin siguro guys ng pag-overthink mo. Medyo stress. Sa trabaho kasi guys, may mga bossy lang. Pero sa totoo lang guys, pwedeng ito ay labas sa pinaka-totoong nangyayari. Especially, problema mo talaga sa family, sa love life mo. Titignan natin sa love life mo kasi parang sobrang affected ka dito. Dala-dala mo yung problema mo sa sa trabaho. Okay, nakakapag-focus ka naman. Yun nga lang. Yun nga lang guys, masyado siyang challenging. Okay, titignan pa natin. Okay.
pagdating sa love life ng mga Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating po sa love life ni Gemini. Gemini. Pagdating po sa love life. Love life. Okay. Oh, the light. Medyo malabo na sa inyong lahat. Okay, hindi porke light yan is parang mas naliliwanagan ka. Sa totoo lang guys, mas lumalabo. Mas nakikita ko guys na habang tumatagal yung relasyon nyo guys, mas nagiging komplikado, mas nagiging challenging sa inyong lahat. Ganon yung nakikita ko dyan. And possible guys na mas may hirapan ka rito. Ayun o. Nanliliwanagan ka na talagang ang inyong relasyon ay mas ikaw ang bumubuhat, Gemini. Okay? Or, yung iba naman dito, guys, mas nakikita mo kasi, guys, na masyadong mapang-api. Masakit pa magsalita yung person mo. Pero nakikita ko kasi mahal mo yung partner mo. Yun nga lang, may mga salitaan na medyo, below the belt or masakit na talaga para sa iyo. Ay, pasensya na guys. Nagagalaw ko. Natatabig ng card. Okay. Tignan natin. Gemini, pagdating sa love life. The shot. Okay. Nagiging emotional ka, Gemini. Mahal mo yung partner mo, pero bakit parang dapat sa kanya ka, alam mo yun, parang dapat siya yung mas matatag sa inyong dalawa eh. Or sa kanya ka dapat mas kumukuha ng lakas. Pero ang nangyayari kasi guys, baligtad. Ang dami niyong struggle, mas nakikita ko dito, Gemini, yung conflict na parang ikaw yung mas bumubuhat dun sa relasyon. Na mas ikaw yung mas nagbibigay, mas nag-e-effort, mas consistent doon sa relationship. So, etong partner mo guys, nagtatrabaho naman, may mga diskarte naman siya. Pero guys, parang hindi sapat eh. Mapifeel mo yan guys, no, kalaunan, habang tumatagal yung relasyon nyo guys. Parang mapapagod ka na sa kahirapan na to. Parang nung una okay lang, mahal mo naman eh. Nag-effort naman siya. Ma-appreciate mo naman. Ma-appreciate mo kahit paano yung mga ginagawa niyang sacrifice para sa inyong dalawa. Pero guys, kalaunan, marirealize mo talaga na parang hindi na pala talaga sapat ang pagiging martyr. So, ang daming martyr na Gemini. Okay? Ganap sa inyo ngayong April 2026 pagdating sa love life mo. April 2026 sa love life mo ni Gemini. Windy na ko. So, alam nyo guys, si Windy, ano to eh. Marami na tong gulo. So, yung gulong kinasasangkutan ng person mo, hindi naman guys sobrang gulong-gulo. Pero guys, hindi na maitago sa ibang tao. Nakikita na ng mga tao na may mali dun sa relasyon nyo. Nakikita na ng mga tao na masyado ng komplikado yung relasyon nyo. Na mas ikaw yung nagsasacrifice, mas ikaw yung nag-e-effort, mas ikaw yung nagmamahal. Then yung person mo guys, parang na lang yan parang kang doktor. Tapos siya pasyente na nire-revive mo. Okay, lalo na kung babae ka guys. Okay, kung babae ka na Gemini, grabe to guys. Mas malakas kasi energy ng mga babaeng Gemini na sagot ko. Na sila yung mas pumapasan, mas bumubuhat dun sa relasyon nila. Then, I think yung person nila parang kung hindi pa nila pupukpukin, hindi gagalaw. Walang gagawin. Okay? Na parang bang hindi sila gagalaw pag hindi nila guys passion yung gusto nila. I mean, pag hindi nila passion yung ginagalawan nila. Alam mo yon na parang kailangan mo siyang i-baby. No, ito, susubuan mo, ganun. Susubuan mo para lang gumalaw or improve mo ba yung sarili mo? Hindi. Naku, ang hirap pukpukin na itong person mo, guys. Mapapagod ka kakahila pataas dito sa taon ko. Tignan natin. Oops. Dalawa yung lumabas sa card. Tignan natin. Ayan, no? The move. Hindi siya makagalaw eh.
Hindi pong, parehas lang kayo guys. Parehas kayong nakadepende sa desisyon ng isa't isa. Parehas kayong mahihirapan gumalaw kasi kontrolado ka ng partner mo and parang kontrolado mo din yung mga desisyon niya. Pero mas mas dependent yung partner mo. Wala na tong pagbabago, guys. Sa relasyon nyo, guys, parang ang dami ng problema. Sinusuportahan mo na sa lahat ng aspeto yung partner mo. Sinusuportahan mo na siya sa gusto niyang gawin, sa gusto niyang i-pursue. Binibaby mo na nga, sige, gawin mo yan, ganito, ganyan. Guys, ang pinaka-conflict nyo talaga is yung trabaho. Yung pera. Hindi na kayo nagkakasundo rito. Okay? Masyado ng komplikado yung person mo. Tamad ata to, guys. Ang dami pa niyang bisyo. Okay? Kahit pagtakpan mo pa sa ibang tao tong partner mo, makikita at makikita ng mga tao kung ano yung mali. May mali na dun sa relasyon nyo. May mali na sa pagsasama nyo, guys. Oo. Okay, tignan natin ha. Additional message. Pagdating sa love life. Meron tayong the change. Kailangan may magbago talaga. Kailangan magbago tong person mo. Kasi kung hindi to guys magbabago, masisira kayong dalawa Gemini. Lalo na kung isa lang yung kumikita, isa lang yung gagalaw, isa lang yung mas nag-e-effort, tapos lahat siguro ng gastos sa'yo. Pero kung lalaki kang Gemini, guys, mas nakikita ko kasi na, alam mo yun, madiskarte ka. Siguro talagang mas gusto mo lang na freelance or magsimula ng business, di ba? Pinipili na lang talaga ng mga Gemini magpakatatago or lumaban. Ikaw na lang ata lumalaban dito Though lumalaban din naman yung partner mo, pero parang pasuko na to guys, sa totoo lang. Ikaw na to. Ikaw na tong paparangalan ng award, no? Parang grabe yung pagiging martyr ng mga Gemini dito. So, laban lang Gemini. Kaya nyo yan. Pero kung hindi nyo na guys kaya, wag kang martyr. Pag hindi mo na kaya, wag kang mahiyang sumuko or magsabi, no? Or humingi ng tulong. Okay? Kung kaya mong humingi ng tulong, humingi ka ng tulong. Okay, hindi mo kailangan makita ka ng mga tao na matatag, mataas. Iparamdam mo sa kanila na talagang nanghihina ka rin minsan. Kasi may mga tutulong naman May tutulong sa inyo, Gemini. Parang mahal na mahal ka ng mga friends mo. Mahal na mahal ka ng mga family mo, relatives mo. Pero hindi ka kasi nagsasalita dyan. Iba sa inyo guys, pwedeng pinipili na lang din na ipaglaban to relasyon na to Diba? Tignan mo naman, habang lumalaki yung mga anak nyo o nagkakaedad ka, mas bumibigat yung responsibilidad din. Parang bumibigat na rin siya. Mas nagiging pabigat na rin siya sa inyo. Hindi mo na alam saan mo ilalagay itong person mo. Okay, so bigyan kita ng additional message, Gemini. Additional message pagdating sa love life ni Gemini Spirit. Meron tayong learn. Ano ba yung natutunan mo? Let love show you how to learn from each other. May natutunan ka ba? Kailangan i-apply mo yan sa sarili mo. Okay? Iba sa inyo guys, bulag-bulagan talaga sa katotohanan. Umaasa pa rin na may magbabago. Umaasa pa rin na may mararating ang kanilang person. Ang hirap niyan guys. Para kang bumubuhat ng pasyente. Ang hirap i-revive. Okay, I am afraid to contact you. Diba? Yan sa love life mo, yung message sa'yo ng person mo. Nahiya siyang mag-reach out sa inyo. Nahiya siyang aminin na talagang mahina siya. Nahiya siyang sabihin sa inyo na talagang hindi pala talaga niya kaya. Wala talaga siyang diskarte. Aasa talaga siya sa inyo. Though okay lang naman yun kung masinop naman yung partner mo sa ibang bagay, maasikaso naman siya sa ibang bagay. Okay lang naman, di ba? Pero kung wala naman siya case effort na ginagawa, so bakit ka nag-i-stay? Okay?
So, kung ang dahilan mo lang is para mag-work ang inyong relasyon dahil may mga anak kayo, well, mahirap talaga maging single parent talaga. Maging single mom, single dad, ang daming discrimination. So, magigets kita dyan. Pero sabihin ko sa inyo, Gemini, laban lang ha. So, by the way, Gemini, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.